Nahanap ni Carlo kung ano daw pasabog sa SONE, no? Oo, Mamaya na yan. Simulan muna natin ang talakayan dito sa Vibe Check sa panibagong insidente ng panghaharas sa West Philippine Sea. Binomba ng China Coast Guard ng water cannon ang barko ng BFAR na maghahatid sana ng fuel subsidy sa mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc. Nangyari ang insidente ilang araw matapos paluin ng wooden baton ng tauhan ng China Coast Guard ang tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. At bago yan, nagpalabas din ang state-controlled media company ng China Daily ng AI video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Nauna nang ipinatawag ni Pangulong Marcos ang ambassador ng China para magpaliwanag. Lumabas naman sa survey ng Okta Research Group na 64% o mayorya ng mga Pilipino ang walang tiwala sa China. Pero sa kabila niya, nanguna pa rin sa survey sa Momentum Research. Ano kaya itong Momentum Research? Kapag senador, ang ilang senador na dinedepensahan pa ang China. Ano nga ba ang dahilan kung bakit suportado pa rin ng mga Pilipino ang mga tinaguriang senador? Yun. Yan. O yun na. Pasabog. Hindi ko nga magets. Oh. Diba? Ano nga ba? 64% ng mga tao naniniwala we cannot trust China. Pero at the same time, pinagkakatiwalaan nila based dun sa research ng congratulations pala, Professor Cleve, Thank sa you. Momentum Research. Thank you. Carlo. Pero yun nga, how does that, paano natin mapapaliwanag yung ganong klaseng... Dissonance. Ever Dissonance, since no? Oo. dissonance, diba, galit tayo sa corruption, and then tingnan mo yung mga listahan ng mga tao in-elect natin. Galit tayo sa mga incompetent, tingnan mo naman listahan ng mga number one, minsan pa nga sa mga surveys, or number one sa tatlong mataas na position. And then of course, ito sa issue ng China. Para sa akin, ito rin ay nagre-reflect ng pagkukulang ng mga progressive and centrist forces. I mean, to be honest, no? Like for instance, ng 2025 midterm elections. Kasalanan na naman natin. Dito. Kasama natin lahat. Kasi kung napansin mo, hindi pinag-usapan masyadong West Philippine Sea issue. Isang Hindi senador nga. lang, si Tolentino, bandang dulo na hindi naman mananalo. Nagsisenate At yun yung investigation, dating oh. Ronald Llamas ni Digong. Di ba? Political Affairs Secretary Yes, siya. Di ba? So, medyo weird yun. But kung titignan mo yung messaging ng mga ibang kandidato, including mga centrist and progressive, naintindihan ko, focus sila sa positive issues, positive messaging, yung kabuhayan issues, education, etc. But for some reason, hindi kasi na-articulate yan. I think siguro, mas makikita natin na mas consistent yung sinasabi ng tao dun sa mga voting patterns if may effort sana na talaga i-point out, etong senador ay ganito dahil sa ganito. And siguro wala talaga sa political culture natin to be like that. At saka wala rin tayong mga debate katulad dati, no? Kung saan talaga lalabas sinong senador, sino talagang patriotic and all. So in a way, nakakalusot yung ibang mga kaibigan natin. And then, of course, I would also add another element. Meron, andito yung expert natin survey. Pero for me, ang pagbasa ko rin dyan is, minsan the voters, they may not like you on this issue, pero hindi naman parang ledger accounting yan eh. If they really like you on another issue, they're willing to close their eyes on that. Ako, nalaman ko yan kasi nung panahon ng Digong, maraming mga DDS, I don't know how else to put it, lumalapit sa akin, sasabi nila, alam mo, love ko yan si Digong, pero sa China, issue ng China, alam mo, mas pabor ako sa'yo, mali talaga siya. Pero DDS pa rin siya. Dahil doon sa mga issues na mas malapit sa puso niya, mas pasok si Digong o kaysa your story or something like that. So, there's also that kind of psychological hierarchization na nangyari sa mga voters. But now, let's have the real expert. Real expert ka din naman, Richard. Hindi, pero kaya nga binuo din namin yung Momentum Research is because kailangan talaga ng malalim na pag-intindi doon sa mga contradictions in public opinion. And matagal ko nang iniintindi at inaaral yung bakit sinasabi natin na hindi natin gusto ang China. In fact, we want our politician, the government, to take a strong position in the West Philippine Sea. Strong majority lagi dyan. Pero bakit yung mga senador nakakalusot na ine-elect sa Senado noong 2025 and it looks like dito sa bagong survey ng Momentum Research sa 2028 nangunguna pa din yung mga senador natin, no? And my response is actually two reasons. Isa dyan, nabanggit ni Richard eh. Una ay, it's one thing to ask Filipinos na ikaw ba ay pabor sa, a very strong response in the West Philippine Sea? Ayaw mo ba ng China? Ang sagot dyan ay oo. No? You want a strong response. But it's another thing to ask the question ng, among all of your other priorities in life, Right. saan dyan mo irarank yung usapin ng China at West Philippine Sea? And makita natin, when you ask people to rank yung kanilang mga priority issues, mas mataas pa din yung mga everyday concerns, yung mga pangsikmura talaga. Sahod, presyo ng mga bilihin, di ba? Pumapasok din yung korupsyon. Marami sa mga ating mga kababayan, yun yung mas
talagang pinapahalagahan nila at yun yung batayan nila ng pagboto din, di ba? Although questionable din kung talagang kung yan yung batayan, ito din ba dapat yung resulta? And the next thing I want to say is that yung contradictions na nga yan, no, may mga previous studies kami, sometimes I talk to Richard about this, no, yung meron kami mga previous studies, no, unpopular ang corruption pero popular ang corrupt politicians. So ito din unpopular ang pagiging pro-China pero popular ang mga pro-China politicians. What a contradiction. But you know what? In that study, we learned that marami sa ating mga kababayan, hindi nila na-identify itong mga supposed na tsinador bilang pro-China. Yeah. Kasi ang naririnig nila when they speak ay, para lang naman sila na hindi tayo masyadong magkaroon ng violence, ayaw nila ng digmaan. So they don't really see them as pro-China. Ang nakikita nila ay, gusto lang nito na hindi masyadong magkagulo. It's to reduce conflict. So mukhang the propaganda of the Chinadors, it gets through them, diba? Ako, just to add on this, I'm sure both of you have a lot to say on this. Yung issue ng nesting, no? For instance, sabi mo, dun sa priorities, hindi ganun kataas na priority yung foreign policy issue. Pero kung kinonect mo yung West Philippine Sea issue sa issue ng ng food security, kasi dyan galing yung galunggong natin, kung kinonect mo yan dun sa livelihood issues, inflation issue, food inflation issue, or yung dangal at saka yung dignidad ng ating mga mangingisda. Because you notice there's a spike in public interest whenever may lumalabas na video na parang inaapi yung mga... tayo, yeah. Yun ang hindi nagawa eh. Yeah. And yun ang expectation ng last election for some Kasalanan mo yan, Richard. Oo. But there's another thing. Kasi maraming nanonood sa iyo. Dapat ikaw Yung isa pa, hindi ako mag-Dino de Leon na kausapin ko. Hindi kausapin Pero mo. isa pa, alam mo, kasalanan yan din ng at no offense, alam ko magre-respond sila. But there's a suspicion na dahil yung iba takot sila masira yung kanilang algorithm sa TikTok. Marami sa amin, pag nagpo-post kami ng West Philippine Sea relevant Camera issue, 2 ka daw. pag nagpo-post kami ng West Philippine Sea relevant issue, biglang 0 or 5 lang views on TikTok na almost impossible dahil madali mag hundreds of views sa TikTok, especially up tens of thousands of 100,000 followers. Minsan nga biglang nasisira yung account, biglang naboblock yung account natin. At nakita natin, I think there was one incident last year na if I'm not mistaken, even si Vice Ganda, may pinost siya na something West Philippine Sea related adjacent, biglang may mga kakaibang nangyari sa post niya. Hindi ako magtataka if yung ibang politicians, takot lang sila to say something very strong against China dahil that might ruin yung TikTok nila, dahil yung TikTok nila yung kanilang breach to the Gen Z, especially, at saka mga younger generation. So, hindi ko pa narinig yan directly from any of the candidates, pero hindi ako magtataka, isa rin yun sa mga considerations that the messaging platforms themselves discourage going against China very strongly. And from my own little experience, I say, talagang hirap. Talagang yung TikTok mo masisira At talaga. dapat pag-usapan talaga yan, kasi sa ibang bansa nire-raise nila yan eh. Bakit kapag ka Hong Kong issue, Taiwan issue, biglang parang hindi masyadong lumalabas sa feed mo sa TikTok, no, and other social media platforms. I think it's a valid question. Bahagi ba yun ng tinatawag nilang foreign malign influence? Yung ganyang klaseng operasyon na sinisira yung algorithm? Oo, maaari, 'di ba? Na hindi lang to about na nakakakita ka ng propaganda, ng fake news, no? Pero in fact, truthful news, truthful commentary about the China issue dinidincentivize, 'di ba? Parang alam niya ng mga nasa social media pagka ikaw ay shadow ban, 'di ba? Sa social media, hindi ka lalabas sa feed ng mga tao. Yeah. And ang question kasi dito, kung ang gusto nating maiparating sa ating mga kababayan ay balanced na perspective, 'di ba? Sa dulo, inaasahan natin ng bawat tao na maghanap ng iba't ibang anggulo sa balita. Inaasahan natin sila na magkaroon ng political sense ng bago ka mag-commit sa isang view, gusto natin ma-evaluate muna kung ito ba ay sino nagsasalita, sinong interest ang fino-forward nito, saan nanggagaling ang balita, at nag-a-align ba ito sa inyong personal na values, sa inyong personal na paninindigan, and increasingly yung spaces kung saan lumalabas ang ganitong klase ng impormasyon, hindi niya pinapabayaan or hindi niya pinahihintulutan ang mga taong gawin ito. Pangalawa, may kakulangan din tayo sa pag-develop din ng critical thinking ng ating bansa, di ba? Parang naging, and lalo na nung pumasok yung social media, this whole cancel culture, it was all about not making a mistake when you take a stand. So, di ba sa cancel culture, matatakot ngayon yung tao tumindig kasi alam niya, hindi lang totoong tao may band of trolls na babaterya sa'yo sa social media. Kung may sasabihin kang hindi na ayon sa kung ano man yung popular opinion of that day, whether or not ethically correct, whether or not morally correct, or whether or not... Discourage ka na
wala. Ako nga, human So, sa development akin, index. matatapos. Parang nag-agree ka. Parang Even human development, I'm not gonna talk about geography, pero even yung HDI, hindi ko na ginagamit kasi parang baka makancel na naman ako. Diba? You know exactly where I'm coming Yeah, from, yeah. right? Yeah. Deserve ba yun? Undeserved na? Nagkaroon tayo ng personal growth. Alam mo, kanina, natutuwa. So, this is your Text, soul. Natutuwa lang ako kay Sabrina. Kasi Ay, wow. Bakit? Bakit? Kasi siya yung nagturo ng Tagalog sa akin back in the day. Siya yung tumulong sa akin. You go way back ba? Oo. Ay. Learn organization, mate. So kanina nagtatagalog siya. Sabi, ito yung nagturo sa akin. So kung Babalik pa mali ang the Tagalog boss. ko. Kasalanan yan. Sa pagbabalik, pag-uusapan po natin ang namumuong love team. Pero Yeah, Carlo, bago tayo, sige. gusto ko lang isingit na itong usapin sa West Philippine Sea, pinag-uusapan niya ng Team Pinas sa tinatawag ng Genzinal Tour. Yes. Nag-visit, pupunta kami sa iba't ibang campuses sa buong Pilipinas. At sa Martes, nasa Caraga State University kami. Miyerkules ata, Wednesday. Sa Wednesday. Oo, this Tayo ay week. nasa Caraga. Caraga State University sa Butuan. Yan, Right, diba? punta tayo Oo. dun. Tsaka ito talaga yung challenge, ha? Ang challenge kasi ay pagbuo ng public will. May political will sa mga politician natin. Pero sa atin, di mga ordinaryong mamamayan, kailangan ng public will. It's not even a question of kaya ba natin lumaban sa China, yung military natin, yung navy natin. Ang question na yan ni na Mabini, question na yan ng ating mga bayani. Dati pa, no, na tayong mga Pilipino, magkakawatak-watak ba tayo o magsasama-sama tayo para kaharapin ng isang banyagang kapangyarihan, di ba? Pero, marami na po kaming nabanggit at hindi lang naman kami pwede ang magdadaldal dito. Maaari po kayong makisali sa aming huntahan